Hello mga ka-uploaders sa Pinas Market, mga ka-OFW, kumusta mos mi amigas, mi amigos? Ngayon ay March 21, walang pasok kasi Eid Mubarak. So, sa lahat ng mga taga Middle East, Eid Mubarak dyan. So, mga ka-uploader, pag-usapan, pag-usapan natin yung tungkol sa isang indicator, pag-aralan nating indicator na idiot wave. Hindi idiot. Elliott wave. Tawag nila is Elliott wave. So noong Thursday, yung natin, stock is down, maraming pulahan, biguan na naman ulit. Dahil alam nyo na sa pangyayari. So, mag-aral tayo dahil walang trading ngayon. So, pag-aral na natin yung mga indicators. So, pero bago ang lahat, mga ka-OFW, mga ka-offloader, mga ka-earthlings, huwag kalimutan, hindi po ako financial advisor. Wala akong hinihingi na pira. Ito lang hinihingi ko, libreng subscribe sa YouTube. Walang bayad yan mag-subscribe. Basta may YouTube account ka lang, pwede ka na mag-subscribe. Kung wala pa, gawa ka ng YouTube account para tuloy-tuloy ang pagsunod mo sa aking channel. So, yan. So, diretso na tayo. So, kung ikaw ay nagtitrade ng Philippine stock market, dito, so, kailangan mo ng mga chart at least, di ba? Dito sa PSEI na website, meron silang may nakita kong tawag dito, chart nasaan ba yun? Click tayo ng isang May chart sila dito pero may mga na kulang yung yung kulang yung mo. Ito, yan So, meron silang libre ito magagamit mo siya na pero pag hanapin mo yung mga indicators, iilan lang yung mga indicators dito na meron. Yung mga moving average na kadalasan ginagamit, yun meron dito. Yung topic natin is Elliott wave, idiot wave, wala dito. So may mga order block na na wala dito. Kahit na yung mga broker din, meron silang mga ganito, So, hindi kompleto. Kasi, pag kompleto na option, mas mahal yan. Pero ako, may sarili akong account sa TradingView kasi. Nag-subscribe ako, mga 150 yata, 120. Pag 120, parang ganun kasi binibili ko siya during Black Friday sa November. Yung may discount. So, para makatipid konti. So, kailangan ko siya kasi nagtitrade tayo So, nag-invest. Kailangan ko yung mga indicators. Yung kinuha ko lang is yung normal lang na package. Hindi na yung maramihan kasi mahal na. Tapos, kontento na ako dito sa ganitong So, pag-usapan natin yung Elliott wave. So kung may TradingView ka, dito mo lang yan i-click sa dito na mga na yan, dito sa gilid-gilid ng mga indicators. Nandito yan, ito Elliott wave, Elliott impulse wave. So yan, 1, 2, 3. So may point yan siya na 1, 2, 3. So kung meron ka na doon, i-click mo lang siya, di ba? Yung idiot wave, idiot wave, Elliott wave. Palagi ako na idiot wave So, tulad nito, ayan, burahin lang natin para maintindihan nyo. So, katulad ni ito Isin, parang inano ko siya na kandidato siya na mag-Elliott wave. Basta, hindi niya ma-break itong area na to, yang dyan. Basta hindi niya ma-break. Pero pag ma-break niya yan, pababa, ay hindi na siya Elliott wave. Yun na siyang idiot wave na. So, yan. So, ang dyan sa Elliott wave, gagawa ka lang kasi may 5 points siya So, gagawa ka lang ng 5 points. So, click mo lang yan, tapos lagay mo, ganyan.
Ito yung pinakamataas sa sunod niya, tapos bumaba siya ganyan. So yan na yung point 2. So ang kasunod na point 3, ganyan lang. Tapos point 4 naman, baba din. Tapos point 5 is ganyan. So ganyan lang kadali maggawa ng Elliott wave. Pero kailangan mo ng may mga criteria to eh. May mga criteria paano siya gawin eh. So dati kasi baguhan pa lang ako, nagumpisa nitong nagbabayad pa ako sa may isang vlogger sa Pinas. Kilala 'yon. Hindi ko na lang banggitin pangalan. Nagbibinta sila ng kurso nitong Elliott wave, Elliott wave. Elliott naman. Elliott wave tapos so parang interesado ako, parang maganda kasi baguhan siyempre ganoon eh. Nagbayad ako para matuto kasi may bayad yun yung sa kanila eh. Nung natin na parang ganito lang pala kasi simple lang pala ganun gawin. Tapos nung nag-search ako sa YouTube din, marami palang nagtuturo ng libre. Sabi ko, bihira lang to. Libre, meron naman palang libre. Kaya after noon, wala, hindi na ako hanap pa ng magbayad pa para matuto, ganun. Marami sa YouTube kung gusto mong matuto eh. Katulad nito, katulad ng channel ko. Kaya subscribe ka na! Pakipindot niyan, para tuloy-tuloy tayo. Yan, so, ganyan lang yung Tapos may mga criteria to. So, ano yung criteria? Ganitong gawin natin. May isa akong nakitang, na parang maganda na yung ginawa niya. Nag-form na talaga siya eh. Saan yun Blue chip din si ICT. So ito, example natin si ICT. So kung makita mo yan, yung magenta, fuchsia, spelled fuchsia. If you is red na lang. May joke ganun, di ba? Na yung paborito mong kulay? Fuchsia. Kaya proud na proud siya nagsabi fuchsia. Sabi nung spell fuchsia nga. Sabi niya, fuchsia if you, red na lang, red. Kasi pinapahirapan pa sarili, red na lang para huwag na mag-spelling. So, yan siya ang fuchsia natin, ginawa natin. So, ito si ICT, isang international company na kasama sa mga blue chip na mga barko, mga seaport terminal services engaged in developing, acquiring, and owning, operating common user container terminal. So international yung mga niya dito. Kahit saan siya sa mundo, marami na siya So nagtitrade siya ngayon sa 700 at may forecast na 774 si TradingView at si BDO naman 850 at 790. So wag na nating pahirapan ang sarili natin kung anong target price diyan kasi itong mga broker na yan, mga eksperto na yung mga analysis nila diyan eh. So kaya ginagamit natin yung mga target price nila na pagbasehan kasi kahit ito si TradingView So balik tayo sa Elliott wave. Hindi na to. Ito siya Elliott talaga to, hindi to idiot. So pag gumawa ng Elliott wave, so kailangan mo ng 5 points. So ito yung 0, then nag-up 0.1, then nag-down siya 0.2, then nag-up naman 0.3, then nag-down ulit, nag-pull back 0.4, then aakyat ulit. So ito si ICT, ang ginawa niya is naggumawa na siya ng ng 1, 2, 3. So tatlo na yung ginawa niya, di ba? So parang ang ganda na ng parang malapit na ma-comply niya yung yung mga puntos. So ang criteria nito na ng Elliott wave is itong point 2, itong point 2, yan point 2, ito. Lugan natin. Ito yung point 2, yan. Hindi dapat babalik dito sa point 0. So dapat in between lang dito or diyan ba or basta mag-pull back siya pero hindi siya babalik sa point 0. So kailangan niyang bumaba dito lang or diyan ba
pero hindi pwede dito. Di ba? So, pag ganyan umabot na dito, invalid na yan siya. Nasira na yung criteria na yan. Ito yung unang criteria. Ngayon, ito namang point 3, so itong line to point 2 to point 3, dapat siya yung pinakamahaba sa nangyayari dito. Sa point sa 0 to 1 and 1 to 2, siya yung pinakamahaba. So, dapat mataas siya nitong 0 to 1. So, im lang gamitin mo, im. Mata-mata system. Ika nga. So, mata-mata lang, im mo lang na, na mataas na siya dito, di ba? So, kung wari, ganyan, kung gusto mo sukatin na ganyan, so, para sigurado ka na mataas na siya, so, dalhin mo to dito. Yan. So, diyan yung pinaka-minimum niya na 0.3. So, above diyan, pasok na siya sa criteria na siya yung pinaka-mahaba. So, itong ginawa ni ICT, gumawa siya ng tapos na siya sa 0 to 1, 1 to 2, tapos na, at gumawa siya ng 2 to 3 na mahaba pa sa point 1. So, pasok siya sa parang lawang criteria, di ba? Ikaduhang criteria. So, ngayon, nung pumasok na siya, so, kailangan naman niyang gagawa ng point 3 to 4. So, yan ang hindi pa natin alam. Kasi si ICT, kahit may nangyayaring mga gulo dito sa Middle East, na-maintain pa rin niya itong area na to. Yang area na yan, no? Nandito siya nagpunso, diyan sa area na yan. So, channel na lang natin. So, nagpunso siya diyan, si ICT. So, diyan banda. Kahit na hindi tulad ng ibang mga nung ibang blue chip na bumagsak talaga na katulad nito ni yung Metrobank natin, na talagang apektado yung bangko, di ba? Yung Jollibee, apektado, bumagsak talaga. Pero itong ICT, napakalakas dahil nga nasa terminal siya, seaport . So, kumbaga maraming bangko, siguro dahil na stranded o ano ba, so maraming gumagamit sa kanyang ino-operate na mga seaport, mga terminal, seaport. So, nandito lang siya. So, malakas. So, hindi ko pa masabi na hanggang dito na yung point 3 natin. So, baka mag-ano pa to si ICT. Baka, kasi ang target price niya is 790 kay Metro, 663 kay Call, na-hit na. Si BDO may 850. Tapos si TradingView is sa saan ba? 774. So malapit na. So sabihin na lang natin nasa mahit niyang 800. So pwede pang gumanon to. Yung point 3 natin, itong point 3 natin, pwede pang maging ganyan kasi wala pa siyang sign na diyan na siya titigil, So, maaari pa siyang umangat, baka mahit pa yung target price bago siya mag-retrench. Kasi kung titingnan mo si ICT, ito na yung pinakamataas niya . Wala tayong makita dito sa kaliwa na may roong resistance na mangyayari. So, example, halimbawa, pananglitan na lang. So, yan. That's the Bisaya of example, halimbawa, pananglitan. So, our word of Bisaya word today is pananglitan. Example sa English, halimbawa, sa Tagalog, pananglitan. So, pananglitan, example, na si ICT is abot dito ng So, ito, pumasok na siya sa pangalawang criteria ng Elliott Wave, So, pag pumasok na diyan, so ang susunod niya na gawin is mag-pull back. So, gagawa naman siya ng 0.4. So, itong 0.4 naman, ang criteria niya is hindi pwedeng balikan tong 0.1. Yan yung 0.1. So, hindi siya pwedeng ganun, dumikit.
Basta wag mag-overlap sa point 1. So, sobra. Kasi piling naman ganyan eh. Okay pa rin. Acceptable pa yan yung mga ganyan. Pero medyo alanganin na siya, di ba? Kasi almost hit na niya yung point 1. Pero dapat, kung dito man lang, okay pa yon. Pero pag na-break talaga niya, wala na yan, sira na yan. Hindi na yan siya Elliott wave. Nasira na yung criteria niya. So sabihin na natin dito yan. So, para malaman natin yung point 4, kunwari, na-hit na niya itong point 3, tapos so maggamit tayo ng isang indicator na Fibonacci retracement. So, para, assuming lang ito, gano'n. So, 0. So, nasa 50, above siya ng 50. Minsan kasi yung mga stock, dito yan sa above 61. Pero pag malakas naman, dito lang yan siya, gano'n. Pag pullback kasi may resistant na dito din eh. So, ganyan lang ang natin. So, nandito tayo sa above 50. So, okay pa yan na So, yan yung natin. So, yan yung natin, ang estimate natin sa point 4. Kung magkaroon man siya ng pullback, depende sa kanya. Baka malay mo, umabot pa ng 1,500 pa rin yan. Kasi, ang criteria naman nitong basta haba siya nitong 0.01 to 0.0. At itong line ng 0 to 1, mahaba siya, di ba? So, hindi pa natin nakikita yung niya dahil strong nga siya, malakas. So, kaya in-assume na natin, halimbawa, natin, pananglitan na lang na halimbawa na dito na yung point 3 niya. So, ganun yung gagawin niya. Then, ang point 5 naman is either, minsan kasi ang point 5, minsan level lang siya ng point 3. Pinantayan lang niya. So, ganun yung ginagawa. So, yan, point 1, pinapantayan lang. Tapos, minsan, humahataw ng ganun. Taas pa, may mga ganun. So, kaya minsan dito sa, pag yung mga nagti-trade, pag nakita na nila na umaksyon na ng pullback si tawag nito, si ICT, at least dito man lang dito. Kasi, ang mangyayari kasi niyan, pag umabot siya dito na line na blue, magkaroon ka ng resistant dito. Diyan. So, maaari na pag mag-pullback siya, pwede diyan lang, tumagos. Yung iba kasi, pag nakita na nag-action na siya ng down, binibinta na lumalabas na. So, minsan, itong 0.4 to 0.5, baliwala na yan, hindi ka na ganong kikita diyan ng todo, So, dito lang talaga, pag naggawa siya ng naggawa na nito niya yung, 1 to 2, tapos umaksyon na siya, na-break na niya to, ibig sabihin yan, gagawa talaga siya ng Elliott wave na line 2 at 3. So, si Isin, balik tayo kay Isin. So, si Isin ba yun? O sino ba yung natin kanina? Example na isa. Si Isin nga. Ito si Isin. So, si Isin, maaring gagawa ng 0.2 to 0.3. Ang unang basihan diyan is kung ma-break niya yan. Kung ma-break niya yung 2.66, posibleng nagbago na yung trend niya na hindi niya siya pababa. So, pa-upward na siya. At lalo pa, pag na-break pa niya yan, yung 2.86 ni Sin. So, maaari talagang, at lalo pa nga, pag na-break niya 0.1, so, ibig sabihin talaga, yan? Elliott wave yan siya, hindi idiot. So, Elliott wave yan, so baka ganun, tataas pa, di ba? So, pagmasdan mo si Isin kung gusto mo magbili sa kanya. So, sana naman ay mayroon kayong natutunan sa ating Elliott wave indicator. So, wag na natin pabain pa, basta. Yan, sana ay libre lang yan, walang bayad. Kasi hindi tayo nagpahingi ng bayad dito. Gusto natin matuto kayong mag-trade, magbasa ng chart at mga So, pag nagbayad ka doon sa mga pero tumigil na yun sila eh.
Kasi parang nakita nila hindi na yata gumagana eh. Pang tinamad na rin sila eh. So ito yung Elliott Wave. So adios mi amigos, mi amigas. Babus, hanggang bukas uli!